Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nan, ang comment dito ng iba, si Mayor Magalong, ang positive kay Mayor Magalong, hindi palalampasin ni Mayor Magalong sila Saldico, ha? Hindi pa nga na-appoint diyan sa Independent Committee for Infrastructure na yan. Si Magalong, talagang sinasabi niya na dapat imbestigahan sila Saldico. Pati nga dapat si Speaker Martin Romualdez imbestigahan yan kasi sila yung may control sa mga insertions na yan, sa budget na yan, na konektado sa mga anomalya sa flood control. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman ako'y natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wag lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganun na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. Ito po'y, itong corruption na nangyayari po na ito po'y syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala, hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro, hintayin na lang natin kung salita. Pero definitely. And you mentioned Saldico kanina. Yes. Isa sa mga kanya, isa sa mga figures. And may isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yung siyempre hindi naman gagalaw yung walang pahintulot yung mas mataas na kanya. Tamang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. May nagbigay ng basbas. Kaya ibig sabihin, kung dahil nandyan si Magalong, so asahan natin na medyo pagdating kila Romualdez sa kila Saldico, hindi hahayaan ni Magalong yan. A-advisean niya bilang advisor ng independent commission na yan, a-advisean niya na dapat imbestigahan din yung sila Saldico. Lalo na yung mga kumpanya ni Saldico, Sunwest, Hightone, parang hindi masyadong napupuruhan yung mga Sunwest sa Hightone. Samantalang ang lalaki niyan na mga kumpanya. Pero ang problema naman ang observation naman, pagdating naman sa Duterte, baka may mga agam-agam kay Mayor Magalong parang malambot sa Duterte. Ano ba? Ano bang tingin mo? Lately ay hindi naman nagsasalita si Magalong tungkol diyan. Ang alam ko lang, may isa siyang interview na tinanong tungkol kay Digong at ang sabi niya ay hindi lang yan kasalanan ni Digong. Kasalanan yan ng mga nag-implement. No? Of course, binanata natin siya ron. Pinitik-pitik natin siya ron. Kaya baka ang sinasabi lang naman nung iba, especially si Senator Ping Lacson,
baka hindi naman sapat na hatulan natin siya because of one interview. Kailangan natin siyang hatulan sa kanyang track record at dun sa kung ano yung kanyang maiko-contribute dito sa Independent Commission. Halimbawa, kung hindi siya papayag na dalhin yung investigasyon dun sa mga corrupt elements ng Duterte government, talagang mababanatan siya. Ang sinasabi lang ng iba, pwede ba natin siyang bigyan ng benefit of the doubt? No? Dahil magiging all-encompassing yung commission na yan. Dapat lahat ay imbestigahan nila. Sa simulang makakita tayo ng ebidensya na tumututol siya na imbestigahan lahat, no? Ay tingin ko, he will reap the whirlwind. Dahil nagigising ngayon yung mga tao Hindi lamang sa korupsyon sa kasalukuyang gobyerno, kung hindi pati sa mga previous governments. Kaya yan yung magiging mandate ng Independent Commission. Kaya tingin ko ay kung bibigyan natin sa benefit of the doubt, posible na siya ay mag-scale up. Oo, saka maayos naman ang relasyon ni Mayor Magalong at saka ni ni Senator Ping Lacson, yung magkasanggang dikit yan kahit sa hindi lang dahil pareho sila may background sa military, sa PNP, pero kahit yung mga pagtingin sa mga issue na yan tungkol sa mga korupsyon, magkaano ang dalawa. So magko-complement yung Senate Blue Ribbon Committee at saka yung yung commission na yan nakabubuo pa lang ni PBBM. Pero ang isang maganda dito na napansin ko, kung si PBBM nga parang poprotektahan niya sila Saldico at saka sila Romualdez, hindi niya ilalagay diyan si Magalong. Anong tingin mo? Sino? Kumbaga ako, pwede kong sabihin na kasi ang issue, pinoprotektahan ba ni PBBM sila Saldico at saka si Romualdez? The fact na linagay niya dyan si Magalong at si Magalong ay very vocal, nakakritiko nila Romualdez at saka ni... That's a clear political statement. Oo. Mukhang tutol. Naglabas na ng press release si Saldico a few days ago o last week na bakit kino-consider si Magalong? Meron na siyang judgment kung sino ang corrupt, kung sino ang guilty. Diba? Yun yung sinabi niya. Kaya the very fact na nilagay pa rin siya dyan is a clear political statement. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.